Hello mga sir, ito mag-troubleshoot tayo ng click na 125. Dinala sa atin ay pinalalamove na lang dahil shutdown daw lahat. At ito nang chinecheck natin yung kanyang motor. Ayan ay pumuputok yung 25 or pumutok yung 25. Tapos ngayon magta-try tayo. Lagyan mo lang hibla ng wire na lang. Kailangan kasi natin matrace at maipakita ko rin sa inyo kasi itong unit ni sir, yung may-ari nito, iniwan yung unit. Yan, kailangan ko i-video para makita niya rin kung ano yung ginawa sa kanya o kung ano yung sira para maging transparent. Kahit na iniwan yung motor ay alam niya kung ano yung mga ginawa. I-on natin, tapos nilagyan natin ng hibla ng wire yung 25 ampere, tapos i-on mo. Yan, pumuputok. Okay, unang natin gagawin dyan, tatanggalin natin itong kanyang mga pairings. Yan, pumutok na naman yung 25 ampere. Sige, kapag pumuputok yung 25 ampere, andyan yung problema sa harness, lalong lalo na yung sa stator or sa ECU. Nakadepende yan kung saan ang may problema. Kaya obligado, tatanggalin natin to para i-check natin yung kanyang ECU. Tatanggalin mo natin yung socket ng ng stator. Kapag once na tinanggal natin yung socket ng stator dun sa may ECU at hindi pumutok, ayun, ECU na stator na tayo. Pero dito muna tayo magbase. Kasi kapag ganito, pumuputok yung mga fuse o pumuputok yung fuse sa 25 ampere, yung pinaka main, may problema yan sa harness. At syempre, para maiwasan ay lilinisan natin o i-check na natin yung kanyang wiring. Lalagyan na natin ng yan ng yung mga pang safety. Importante mabuksan muna natin to. Kaya natanggal na yung kanyang fairings, pati yung U-box. Ayan, minsan dito lang gagaling ang problema kapag nagasgasan yan, nagdikit-dikit yung wire sa pull ang ECU. I-disable muna ito, di-disconnect natin ito hanggang doon sa pinakailalim mga sir. Bago yung battery nya, kaso 4L at Motolite pa. Yan, tatanggalin natin, tapos iisa-isain natin siyang isusok-sok sa ECU. At syempre para doon tayo ma-access sa fuse, yung fuse lalagyan natin ng hibla ng wire. Pero kapag after nyo nang troubleshooting, syempre bago na ilalagay nyo, at syempre lilinisan nyo doon kasi may mga naiiwang hibla yan. Kaya check nyo mabuti. Yan, sa taas muna tayo magsusok-sok. On natin kung mag-on yung panel. Sige. Okay, nag-on yung panel. Normal po na magkakaroon ng check engine dahil hinugot nga natin yung mga sensor. Surface stator. Pag pumutok sa stator, okay, hindi pumutok sa stator, ibig sabihin goods yung kanyang stator. Sunod natin tong battery yung sa may left side. Pumutok, hindi nag-on, pumutok doon. Okay, susunod natin gagawin, i-check natin nandito. At kapag once na na-check natin yung wire at goods naman lahat, ang masasapul dyan ECU mga sir. Kaya check natin yung wire nya, tignan natin hanggang dito yan. Okay, ito mga sir, natanggalan natin yung battery harness kasi nga sinususok natin yung battery dito sa may left side ay pumuputok. Ito ang nangyari. Yan yung problema. Yan, babalan natin yan para ma-check natin kung ano yung naputol dyan o di kaya nagdikit yan, dumikit sa body ground. Yan yung mga kalaban
ng FI, lalo kapag may edad na yung unit, ganyan po yung nangyayari. Kaya kapag once na pumuputok-putok yung fuse ninyo, napaka-importanting huwag muna kayong bibili ng pisa, chinecheck nyo muna mabuti. Pero hanggang dito, i-check na natin yan para at least ito na yung pinaka-maintenance ng motor doon sa wiring. Yan, sa mga magtatanong naman ng labor natin dito, totally pagka overhaul na cleaning dito sa kanyang harness, singil namin doon mga 013. Yan, sa mga nagtatanong magkano. Practice hindi na kayo magtanong, didiretso na lang kayo dito kasi minsan bibihira ako mag-reply mga sa CBC. Yung kamay ko madumi. Yung ginagawa ko yan. Sa akin yan. Sa akin walay. Yung? Pag sa'yo, 1.8 ano? Iba talaga pagkagwapo. Okay, walay mo natin mga sara. At least natukoy na natin yung problema kung saan nagsimula or kung bakit pumuputok yung kanyang fuse. Okay, bali nakalkalan natin yung wire at meron ng positive na dumikit yung wire sa ating sa ating body ground dito, tapos may putol din doon, dumikit din. Kaso damage na yung ECU. Talagang pumuputok at pumuputok pa rin yung 25 ampere sa part ng battery. Kaya obligado bibili ito ng ECU. Kaya irregular nyo mga sir na magpa-check kapag umabot na ng 2 years, 1 year and a half, mas mainam pa-check nyo na yung harness nyo para maiwasan nyo makasira tayo ng masira kayo ng ECU. Testing tayo. Check natin kung pumuputok lagi 25 ampere yung pinaka main. Check na rin natin yung kanyang stator, goods naman, walang problema. Ito, binuksan natin ganito, kaya bago na yung harness nya, ay yung electrical tape nya iba na, kasi binuksan din natin. Mayroon gas-gas dito na nagdikit. Yun yung laging isa kong na sinasabi lagi na lagi nyo i-check to kapag once na naglilinis kayo ng throttle body, check nyo yun para maagapan yung i-disconnect yung terminal ng battery. Ayan. Ito yung ECU nya, dito pa yung holder nya. Ayan. Tapos ito naman yung ayan nag-open siya. Itong ECU naman na to na ginamitan natin, kung si stock nito sa sakit na yan, sa may kaliwa, yung nabanggit ko kanina, dyan pumuputok. Ito namang ECU na to, sa ibabaw naman siya pumuputok. Okay ko. Ayan tingnan natin ulit. Okay. Ayan, nag-on siya. Nakasalpak yung dalawang sakit sa ECU. Patayin natin. Testing mo yung sa ibabaw. Magkakaiba kasi yung sira ng ECU. Okay, on natin. Nakasaksak yung yung sa pinakaibabaw. Okay. Kita, on natin. On natin. Ayan, pumutok. Hindi nag-on. Pumutok yung fuse. Sa ibabaw naman siya nagkaroon ng problema. Yan ang problema ng isa. Yung kay sir naman, yung may-ari nitong motor to, sa may part ng battery, ibig sabihin na shortage na, kaya pumuputok yung 25 ampere. Matic, bibili tayo bagong ECU, pero ipapaalam ko muna sa kanya kung ano yung nangyari sa motor niya para at least maging aware siya. Ito kasi pag nagsabay ito sa pumuputok. Ito kasi yun din lang sa may kabilang side lang. Kaya pa-check na yung yung harness nyo mga sir pag nagkaedad na ng 1 year, 2 years, 1 year and a half. Yan, lalo na yung mga 3 years dyan, hindi pa nakapagpa-check ng wire. Pa-check nyo na, baka masira na ECU nyo. Mahal pa naman na ECU, 10,000 yung brand nyo yan.
Kapag second hand naman, medyo hindi ko satisfied o hindi ako kwan. Kasi kwan yun. Doon sa Delikado. upuan, doon sa upuan sa loob. Sige, paalam muna natin sa may-ari. Naisi yung problema ng motor niya. ECU. Okay, na-check natin lahat ng wire. Kakabit na natin yung bagong ECU. Dahil palit tayo ng ECU. Ayan, luma. Tapos lahat ng harness, chinikan natin. Goods na. Kaya pwede natin salpak yung bago natin ECU. Yan, ito yung ECU. Pagka 125 yung unit ninyo, dapat ito yung code pang 125 din. Kasi iba yung pang 150. Ngayon kung nag-aalangan pa kayo maglagay ng ECU, may mga pamamaraan ako dyan. Pwede nyo ding i-try na gawin. Maglagay lang kayo ng mababang amperahe na fuse at doon sa positive ng terminal ng battery, lagyan nyo ng hibla ng wire. Kahit manipis lang, mapa-on nyo lang siya kung kwan. Sa paglagay nyo ng ECU yung bago doon sa harness o doon sa saksakan nya, sa paglagay nyo nun, tapos inon nyo sakaling hindi pa kayo sure doon sa pag-harness ninyo, ang bibigay lang yung mismong nilagay nyong wire doon sa terminal ng battery to wire sa ECU. Ganun lang gawin nyo kung sakaling nag-aalangan pa kayo gawa kasi ng 5 yan. Yan, gamit tayo ng mababang amperahe na fuse. Tapos hibla ng wire sa positive wire. Ganun gagawin natin kasi may kamahalan ng ECU. 9.8, 10.5, mga ganyan ang presyo niya kasi hindi pare-parehas kasi ang presyo ng ECU sa ibang bilihan. Original po yan, hindi po yan aftermarket. Original po yan. So Honda natin binili yan. Bagong bago yan. Okay, kabit natin. Tapos on. Nakalabas pa yung battery harness natin sa taas. Yan, on natin. Check engine, matik po yan. Tapos hindi pumutok yung fuse. Tapos okay, yung sa battery sa stator harness naman on. Okay, hindi naman siya pumutok. Hindi naman nag-kuan, gintilap. Yun dun sa parting pumuputok. Yan, kapag kinunik kasi yan dun sa lumang ECU nya, pumuputok. Okay, salpak natin. Okay, hindi siya pumutok mga sir. Pero pag pinustart mo yan, dahil nga mababang amperahe lang yung nilagay mo, tapos naglagay ka pa ng hebla ng wire sa dito, positive to battery, pag pinustart mo yan, doon lang puputok yan kasi hindi kakayanin ng starter or yung wire na yan sa pag-start. Ayan, on pa isang beses, pumutok na. Yan mo, nag-loss yan. Yan, nag-loss. Okay, goods na. Ibig sabihin, wala nang problema sa harness. Talagang ECU lang yung problema niyan. Tapos nasira yung ECU niyan sa sobrang tagal na ng unit na hindi man lang nami-maintain yung kanyang harness. Sa tagal, yung mismong battery harness o yung harness natin, yung pinaka-plastic o yung cover ng harness natin dumidikit sa ground. Sa katagalan na pupudpod, doon siya nagkakaroon ng pagdikit, paggasgas. Alam nyo naman, pag dumikit yung positive or ibang accessories, dumikit sa ground ng matagal, doon nasisira yung ECU. Sensitive po kasi yung ECU na yan mga sir. Kasi bibihira pa naman yata ako nakakita ng nagre-repair niyan dahil gawa sa sobrang tigas yung likod niyan. Hirap magbakbak. Ngayon, kung sisingilin ka ng pag pinagawa mo yan, siningil ka ng 5,000, bili ka lang ng bago, hindi pa bakbak yung likod. Okay, goods na. Ibabalik na natin yung
yung battery harness dun sa pagkakalagay dito. Yun na, tapos babalikan natin lahat. At nag-tune up din tayo dito ng throttle body, magneto cleaning din. Yan yung ginawa natin dito. Check natin lahat yan. Ibabalik na lang yan, no? Yung battery harness sa fairings, okay na yan. Kaya mga sila, nalagyan natin yung kanyang battery harness. Ito na yung bago natin ECU. Panray na natin. Tapos tinanggal na rin natin yung mababang amperahe na fuse. At rekta na natin yung kanyang terminal sa mismong battery. Nakakabit na. Kaya napaandar na dyan, na. Panel sunburn. Ayan. 174 yung kanyang kilometer. 174,000. Tapos susunod naman natin ay ibabalik natin yung kanyang fairings dahil pwede na itong makuha. Ito na. Ibalik natin yung kanyang fairings. Pero yung ilaw nanginginig dahil gawa kasi ng 4L yung battery at motolight pa. Yan, gusto na to. Pwede na itong makuha. Tigas ng throttle nya. Okay na to.